Nero was called the Beast. Nero's name matched the code 666 and the 616. Laging merong mga false prophecy. Wala pong darating na Antichrist. Makikita natin dito sa Old Testament yung kasamaan ng tao. Kasi pagdating ng Messiah, kumikilos ang Diyos para magkaroon ng kapayapaan dito sa mundo. So I will make a prophecy. Magtatagumpay ang Great Commission ng Panginoon sa Kristo. And the government shall be upon his shoulder. And of the increase of his government and of peace, there will be no end. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our Quen Theology, Kwentuhan Plus Theology. So tutuloy po natin yung ating series patungkol po sa 5 pillars of the Antichrist. Now, ito pong 5 pillars of the Antichrist, ginawa po natin ito to, number 1, save Christians from paranoia. Kasi maraming mga Kristiyano na paparanoid patungkol sa 666 na darating na sasakupin tayong lahat. Napapahirapan tayo at papahirapan yung buong mundo. Now, ito bang one world dictator ay meron bang basihan talaga ito sa Biblia? So, tinalakay natin ito nung mga nakaraan. No? Yung una, yung salitang Antichrist sa Bible. Ito po ay hindi na natin pwedeng gamitin bilang ebidensya na merong one world dictator na ipapanganak in the future. Na-establish po natin yan nung pinakaunang video sa series na to. Pangalawa, yung man of lawlessness. Hindi na rin natin pwedeng gamitin bilang pruweba ng one world dictator. Now, sa video po na ito, tatalakayin po natin yung pangatlong pillar. Ito po yung beast of Revelation sa Revelations chapter 13. Ang gagawin ko po rito sa video na to, mabilisan lang talaga, no? Kasi minsan tumatagal yung natin. Nahirapan talaga akong paikliin, pero gagawin natin mas maikli. Hindi ko babasahin lahat ng mga nakasulat dito. Pwede nyo i-pause para basahin. Tapos gagawin natin mas maikli as much as possible. So talakayin natin yung beast of Revelation. I just want to make you aware na ito yung beast, itong Revelation na to ay connected to sa Book of Daniel. Now, si Nebuchadnezzar, nung siya'y naginip, no, ini-reveal sa kanya ng Diyos kung anong mangyayari sa hinaharap. So, sa panaginip ni Nebuchadnezzar na in-interpret ni Prophet Daniel, merong isang kingdom, yung Babylon. Yan ay sasakupin ng Medo-Persian Empire. At pagkatapos nito, yung imperyo ni Alexander the Great, yung Greece. At yung pang-apat na imperyo ay Roman Empire. During the time of Roman Empire, doon pinanganak ang Panginoong Jesucristo at dala-dala niya yung kaharian ng langit na sasakop sa kaharian ng lupa. Now, gusto ko lang rin maging aware tayong lahat, no, na yung pang-apat na kingdom dyan, yung Roman Empire, hindi lang yan ang interpretation dyan. So, meron 200 dyan na pwede nating tahakin. Yung pang-apat na kingdom dyan, pwedeng Rome ang tinutukoy, Roman Empire. Sabi naman ng ibang mga theologians, Israel yung tinutukoy. Kasi doon pinanganak si Jesus Christ sa Israel. Mahabang talakayan yan, no? Rome or Israel. Now, ang pinaka-common na paniniwala ay yung pang-apat na kingdom ay Roman Empire. At yan po yung daan na tatahakin natin sa video na ito. Pero gusto ko lang maging aware kayo na meron pa tayong isang pwede pantahaking landas. Ito yung biyaheng Israel. So, 2 biyahe po yan. Biyaheng Roma o biyaheng Israel. Now, bakit po ba sobrang related ng Rome and Israel? Kumbaga, ito ay international application, ito ay local application. Bakit sobrang related yung Rome at saka Israel sa pag-aaral natin ng Revelation? Now, yung Israel kasi, tsaka yung Rome, inilalarawan ito sa Bible, especially sa Book of Revelation, na magkasama talaga sila. Parang ganito po yan, no? Merong beast na may 7 ulo. Tapos meron ditong babaeng nakaupo na may kopa. Mamaya malalaman natin ano bang laman ng kopa na yan, no? Tapos ano ba yung babae na yan? Sabihin ko na prostitute po yung babae na yan. Diyan inilalarawan yung Israel. Now, ito namang beast, ito yung 7-headed beast, ito yung Rome. Bakit sila magkasama? Ito po ay alliance. Okay? Para mas maunawaan natin anong nangyayari, anong konteksto ng Book of Revelation. Merong alliance yung Israel tsaka yung Rome. Kasama sila. At kapwa nila pinersecute o inusig ang mga Kristiyano. At yan po ang konteksto ng Revelation. Explain ko pa yan later. So, bakit prostitute? Kasi, makita niyo po sa Old Testament yun, no?
every time Israel prostituted herself, nagagalit yung Diyos sa kanya at hinuhusgahan siya. Pinapasakop siya sa ibang mga bansa. At yan po ang nangyari sa history. Sa panahon ng Panginoong Jesucristo, prinaphisy niya na yan, na meron silang alliance sa Rome, pero yung Rome mismo, dudurugin yung Israel. At nangyari nga po yon sa henerasyon na tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo noong AD 70. Dinurog ng Rome yung Israel, yung templo, ginuho yan. Kung paano winasak yan ng mga Babylonia nung unang panahon, etong second temple ay wawasakin din ng Rome. So maraming picture po yan, parang ganito. Tinatry nilang i-depict or larawan kung ano yung sinasabi sa Book of Revelation. Explain ko rin po yan mamaya. Ito yung mga 500 years ago, ganito yung painting nila, no? Merong prostitute, merong beast. Now, bakit ganon? Kasi po, nung isinulat ang Revelation, at kahit pa sa panahon ng Panginoong Jesucristo, even before the birth of Jesus Christ, meron na talagang alliance between Rome and Israel. Kasi during that time, yung Roman Empire, sakop niya yung Israel. Napakalaki po ng Roman Empire. Isipin nyo yan, Italy. Yung pinakamalaking inabot niya ng 117 during Hadrian's, during the time of Emperor Hadrian, 117 AD, ganito yung inabot niya, no? Mula England, North Africa, Egypt, hanggang almost, Saudi Arabia, Iran, Iraq, no? Halos abutin na tong area na to. Napakalawak ng Roman Empire. Now, etong Judea or Israel, kasama yan sa nasasakupan ng Roman Empire. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo, nung nilitis siya, nandun yung mga Romano. Nagets ba natin yung political background? Hawak ng Rome yung Israel, kaya may mga kasundaluhan sila dyan sa Judea. Nung nilitis si Jesus Christ, nilitis siya sa harapan ni Pontius Pilate. Kasi yung mga Hudyo, hindi kayang ipapatay si Jesus. Kasi ang may kaya lang magpapatay kay Jesus ay yung mga Romano dahil sakop sila ng mga Romano. Kailangan mag-break. Coffee break. Now, sabi ni Pontius Pilate, ito crucial po ito, kailangan maunawaan nating mabuti, no? Napakahalaga nito. Yung high priest na ito, nire-represent niya yung buong Israel. Naka-back up sa kanya yung buong Israel, yung mga elders of Israel. Tinanong ni Pilato, yung bayan ng Israel, shall I crucify your king? Papako ko ba yung hari nyo, si Kristo? Tinan niyo po yung sagot ng high priest na to, si Caiaphas. Sabi niya, we have no king but Caesar. Isipin niyo po, kung gaano katindi yung alliance. Ang paratang kay Jesus, he was the king of the Jews. Hari siya ng mga Hudyo. Pero tinan niyo yung alliance ng Caesar tsaka nung mga liderato ng Israel. Talagang ang king namin, hindi yung Messiah, si Jesus Christ. We have no king but Caesar. Talagang loyal sila dun sa Caesar. During this time, yung Caesar si Tiberius. Emperor Tiberius. Napakahalaga po niyan kasi yung rejection nila kay Jesus Christ, yan ang nagdulot kung bakit dumanas ng tribulation yung bayan ng Israel. Okay? Kaya napakahalaga po niyan. Now, ayan, umiiyak yung anak ko. So, bakit si Nero, yun yung sasagutin natin, no? Si Nero, bakit si Nero yung candidate natin to be the beast of Revelation? Come here. What happened? My head is hurt. Kinagat ni Pinukpok, kinagat. Pukpuk ni Teo. Pukpok ni Teo. Okay. Go to mommy muna, go to mommy. Daddy is busy. I want to watch Coco Lemon. Oh, doon muna sa baba. You watch Coco Lemon sa baba. You watch Coco Lemon sa baba. Now, sasagutin natin yung tanong, why do many Christians believe that Nero is the 666 beast of Revelation? So, kanina sinabi ko yung background, no? Ngayon, magna-narrow down tayo dito. Ito yung pinakamagiging focus natin. So, this time, ina-narrow down natin yung discussion natin. Why do many Christians believe that Nero is the 666 beast of Revelation? So, bilisan po natin, no? Para matapos natin mas maaga, mas mag-grasp natin ng mas malinaw kung bakit maraming mga Kristiyano naniniwala na si Nero yung 666 ng Revelation.
Now, number 1, Nero was the first emperor who persecuted the church. Before Nero, medyo okay pa no? Pero during the time of Nero, mas humigpit, mas matindi yung persecution na dinanas ng church because of Nero. Ano bang nangyari? Now, nagkaroon ng Great Fire of Rome. Ito, Wikipedia lang to kasi mabilis tong i-fact check, no? Noong AD 64, nagkaroon ng sunog sa Rome. At hindi to nasunog yung bahay, hindi ganoon. Nasunog yung Rome. 71% ng Rome nasunog. 10 out of 14 districts. So just imagine that. Napakalawak ng sunog. Isipin nyo yung BGC na sunog, no? O kaya Metro Manila na lang. Pero that's sobrang laki nun, no? Like BGC, no? Nasunog yung BGC. 71%. 10 out of 14 districts. Ang suspecha ng marami, si Nero yung nagsunog noon kasi gusto niya magpatayo ng sarili niyang magandang palasyo. Mas malaki, mas maayos, mas maganda. So according to Tacitus and later Christian tradition, Emperor Nero blamed the devastation on the Christian community. During this time, marami ng mga Christians. Isipin nyo, napakatindi ng Church ni Jesus Christ, no? AD 30s, nagsimulang magdisipulo si Jesus Christ. Pagdating ng AD 64, nung nasunog yung Rome, AD 64, ang dami ng mga Christians sa Rome. Ilang taon lang yun, mga kapatid, no? AD 30s to 64, 30 plus years. Ako, 35 na. Ito, in 34 years. Ang dami ng mga Christians doon sa Rome to the point na sila yung sinisisi ni Emperor Nero. Kasi galit lahat ng tao kay Nero Ang sisi, ibinaling niya sa mga Christians. So, anong nangyari ngayon? Yung mga Christians, pinersecute, inusig, pinagpapatay sila. Dinala din sila dun sa mga mini coliseum siguro, kung saan ginaganap yung gladiatoral contest. Doon sila pinakain sa mga mababangis na hayop. Doon sila, lahat ng klase ng torture ginawa sa kanila doon sa galit ng tao sa mga Christians. Pero ang totoo niyan, si Nero yung may pakana. Ginamit niya lang yung mga Christians para maging scapegoat. So, according sa mga records, no, itinatali sila dun sa mga pole, tapos nilalagyan siguro sila ng kahoy dayami, to sisigaan sila sa gabi. Ganon katindi yung dinanas ng mga Kristiyano. Kaya sabi ni Tertullian, based on this persecution, sabi niya, the blood of the martyrs is the seed of the church. Sipin nyo mabuti, no? Yung dugo na ibinuhos ng mga Christians nung panahon na yon, hindi yun ang naging dahilan para maubos yung mga Christians. In fact, yun yung dahilan kung bakit mas lalong lumaganap yung katuruan, yung Christianity, katuruan ng Panginoong Jesucristo. The blood of the martyrs became the seed of the church. Now, sabi po ni Cassius Dio, no, Roman history, there was no curse that the populace did not invoke upon Nero. Yung buong populasyon ang sinisisi, lahat ng mura sinasabi nila. Mura sila ng mura sa sobrang galit nila, tapos ang nasa isip nila si Nero. Lahat ng sumpa, lahat ng pagmumura. Si Nero yung sinisisi nila. Kaya itong si Nero, sinubstitute niya yung mga Christians para yung lahat ng galit, isipin nyo, 71% of Rome nasunog. Anong galit ng tao yan? So yung galit ng tao, ibinuhos nila sa mga Christians. So sabi dito, wrapped in the hides of wild beasts, they were torn to pieces by dogs, or fastened to crosses to be set on fire, that when the darkness fell, they might be burned to illuminate the night. Hindi na mga dinanas sa mga Kristiyano noong unang panahon. Literally, naging light of the world sila. Sinigaan sila upang magliwanag yung mga hardin ng Roman Empire. Ng palasyo siguro or kung saan man sila sinisigaan. Literally, naging light of the world sila. Very inspiring, no? Yung dinanas sa mga Kristiyano. And totoo, no? That became the seed of the church. Mas lalo pang tumibay, lumagana pa lalo ang ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo kasi yung church talaga unstoppable. Yung gospel talaga ni Jesus Christ wala na si Nero, patay na. Wala na yung Roman Empire. Pero yung church namamayagpag pa rin at patuloy na lalaganap.
Kahit anong persecution pa ang danasin ng mga Kristiyano. So, why do many Christians believe that Nero is the 666 beast of Revelation? Kasi siya yung unang nag-persecute sa church. Pangalawa, Nero had a campaign which lasted for 42 months. Meron siyang kampanya laban sa mga Kristiyano, 42 months. Laban sa mga Hudyo, another 42 months. So, tingnan natin. Sabi po rito sa Revelation 13:5, the beast was given a mouth to utter proud words and blasphemies and to exercise its authority for 42 months. Saktong-sakto, 42 months yung campaign ni Nero. So, sabi ni Marvin Pate, no, tsaka ni Calvin Hines, the blasphemous worship demanded by the beast. Kasi sa Revelation, yung beast sinasamba eh. Dinidemand niya eh. Talagang nire-require niya na sambahin siya eh. So, it reminds us of the imperial cult. Didiscuss po natin yan mamaya. Of the first century. And the war the beast wages on the saints cannot help but recall the intense persecutions Nero and later Domitian inflicted on Christians because they did not worship Caesar. Yung mga Christians kasi hindi talaga sasamba kay Caesar. Nero's persecution of Christians from November AD 64, when he blamed the Christians for the massive fire he started, to June AD 68, could account, in part, for the 42 months or 3.5 years of oppression mentioned in Revelation 13:5. Now, according to Marvin Pate, ito nakafocus to sa mga Christians, yung 42 months, roughly, no, plus minus 1 or 2 weeks. Nakafocus to sa mga Christians. Now, meron pang isang 42 months. Sabi kasi nung iba, hindi, dapat ito nakafocus to sa Jerusalem. Kasi sabi sa Bible, Revelations 11:1 and 2, I was given a reed like a measuring rod, and was told, go and measure the temple of God. And by the way, nandito pa yung temple of God, okay? Ibig sabihin, yung Revelation, sinulat to before AD 70. Sabi kasi ng iba, yung Revelation daw, sinulat noong 95-96. Wala nang temple nun, wasak na. AD 70, wasak na yung temple. Yung temple, nandun pa nung sinulat yung Revelation. Kaya sabi dito, go and measure the temple of God and the altar because it has been given to the Gentiles. They will trample on the holy city for 42 months. So sabi ng ibang mga theologian, dapat nakafocus yan sa Jerusalem. At yun nga yung nangyari, no? Nagkaroon ng rebellion sa Israel. From that rebellion until the destruction of Jerusalem, nagtagal yun ng 42 months. So sabi sa history, in 66 AD, mid-66 AD, the Jewish rebellion began against the Roman Empire. In response, in the spring of 67 AD, Nero sent his general Vespasian to put down the rebellion. Itong rebellion na ito yung sinasabi ko sa man of lawlessness na nating discussion, na nagkaroon ng rebellion during that time. So, rebellion muna, man of lawlessness, tsaka yung coming of the Lord in judgment. So, in September of 70 AD, 42 months later, Jerusalem fell to the Romans and the temple was destroyed. Gano'ng katagal? 42 months. So, Nero had a campaign which lasted for 42 months. Consistent yan sa Book of Revelation. And number 3, Nero was the current emperor when Revelation was written. Sabi ng iba, yung Revelation daw nasulat sa panahon ni Domitian. 95-96 na yon. Ang point ko naman dito, yung Revelation nasulat yan sa panahon ni Nero before 70 AD. Namatay si Nero noong 68 AD. So nasulat yung Revelation before 68 AD. So Nero was the current emperor when Revelation was written. Maraming arguments dyan. Si Kenneth Gentry, isang buong libro, dissertation niya, doctoral dissertation niya yung sinulat patungkol dito sa topic na to. Now magbibigay lang ako ng konting background patungkol dito. Now, yung kaninang picture na ipinakita ko, merong isang babae rito, yung prostitute, yun yung Israel. Yung beast na sinasakyan niya, 7-headed beast yan yung Rome. Tapos maraming tubig. Kasi ito yung nakasulat. Come, I will show you the judgment. Paghukom, galit ng Diyos, no? Kanino? Sa great prostitute yung Israel. Bakit?
Kasi mas pinili ng Israel si Caesar, yung Rome, kesa kay King Jesus. No, remember, no? They rejected Jesus Christ in favor of who? In favor of the Caesar, the Roman Emperor. Kasi pinoprotektahan nila yung ganid nila sa yaman, position nila, leadership nila, and dinamay pa nila yung taong bayan, yung buong bayan ng Israel. So, I will show you the judgment of the great prostitute who is seated on many waters. Roman Empire yan. And on her forehead was written a name of mystery, Babylon the Great. So yung prostitute na yan, siya yung Babylon the Great. Ibig sabihin, yung Israel, inequate sa Babylon. Yung Babylon, pagan. Hindi lang sa Babylon inequate. Pag binasa yung Revelations 11:8, Revelation chapter 11 verse 8, yung Jerusalem, yung Israel, tinawag na yung Diyos na Sodom. Alam niyo yung Sodom, isa sa pinaka-immoral na syudad nung unang panahon. Sodom. Tapos Egypt, tinawag na Egypt, very pagan, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. So tinawag dito na Sodom, Egypt, and Babylon, yung prostitute o yung Israel. Sabi niya, mother of prostitutes and of earth's abominations. Kaya yung Revelation, sinulat yan para i-divorce yung Israel. Kasi naging prostitute eh. Parang si Hosea and Gomer, no? Mahal ng Diyos yung Israel kahit Israel is prostituting herself. Pero minamahal pa rin siya. And later on, sabi ng Diyos, I need to divorce you. Kasi meron ng bride of Christ, the church. Dumating na yung bride. Makikita niyo po yun sa Book of Revelation. Sabi po rito, and I saw the woman, yung prostitute, no? Ano daw yung iniinom? Bakit may kopa? Bakit may chalice? Bakit may baso? Ano yung laman nun? Drunk with the blood of the saints, the blood of the martyrs of Jesus. Anong ginawa ng Israel? Pinersecute nila si Jesus Christ, pinatay nila, crucify nila, pinersecute nila yung mga apostles, pinersecute nila yung church. Ibinuhos nila yung dugo ng mga Kristiyano nung unang panahon. Drunk with the blood of the saints, the blood of the martyrs of Jesus. Kaya ngayon, yung Revelation is sinulat as a judgment against Israel and against Rome. Makikita po natin yan sa Book of Revelation. Now, tandaan nyo po, no? Yung great prostitute nakaupo doon sa beast. This calls for a mind with wisdom. The 7 heads are 7 mountains. Now, I want you to pause. I-break muna natin, isip natin, i-refresh natin, fresh, and then balik tayo dito. Balik tayo dito. Unawain po natin mabuti yung sinasabi rito. This calls for a mind with wisdom. So, kailangan unawain natin mabuti. The 7 heads, yung 7 ulo ng beast, are 7 mountains. Ayun, hindi naman pala literal na beast talaga na halimaw. Kundi ito ay 7 mountains. Now, yung Rome po, kilala ito bilang isang city on 7 mountains, 7 hills. Kaya, kung ikaw ang bumabasa ng unang panahon at nababasa mo ito, this calls for a mind with wisdom. Isipin mo, okay, sino ba yung tinutukoy ni John? 7 heads. Yung 7 heads pala, 7 mountains. Rome to. May isip mo agad, Roman Empire. Pero meron pa isang interpretation yan later on. So, 7 hills, may isip mo agad, Rome. So, itong Rome na ito, 7 mountains, on which the woman is seated, ibig sabihin, yung prostitute, yung Israel, nakaupo doon sa Roman Empire, meron silang alliance. Now, itong 7 mountains na to, there are also 7 kings. Mayroong 7 hari na tinutukoy dito. 5 of whom have fallen, 1 is. Yung unang 5, patay na. Tapos meron pang natitira, yung kasalukuyang hari, 1 is. Ang tanong, sino yung 1 is na yan? Yung kasalukuyang hari ng Roma. Tapos yung kasunod, the other has not yet come, and when he does come, he must remain only a little while. Now, tingnan po natin. Ito po yung hari ng Roma.
yung mga emperors, no? Sa sulat ni Suetonius, Lives of the 12 Caesars, nagsimula yun kay Julius Caesar, 1, Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero. Now, sabi po rito, there are also 7 kings. So, kung isipin niyo po, 7 kings, 5 have fallen. Yung unang 5 patay na. Julius Caesar, patay na. Augustus, patay na. Tiberius, patay na. Caligula, patay na. Claudius, patay na. Tapos 1 is si Nero, saktong-sakto, siya yung buhay nung panahon na yon. Ibig sabihin, yung Book of Revelation, nung sinulat yan, ang kasalukuyang emperor ay si Nero. Kasi siya yung pang-anim na emperor or pang-anim na hari ng Roma na tinutukoy dito sa 1 is yung kasalukuyang hari nung isinulat yung Book of Revelation. Tapos dito, sabi dito, the other has not yet come. Marahil si Galba na yon kasi year of the 4 emperors na yan. And when he does come, he must remain a little while. Ano bang nangyari kay Galba? Pagkatapos mag-suicide ni Nero, si Galba yung pumalit. 7 months lang, January 69 AD, inassassinate siya. Pinatay siya. So, possible na siya yung tinutukoy ditong when he does come, he must remain only a little while. Now, simula po kay Julius Caesar, nagkaroon na po ng alliance yung Israel tsaka yung Rome. Si Julius Caesar tsaka yung pinakalolo ng mga Herodes, sila yung tropa. Okay? Si Julius Caesar, sabi niya sa Herodes, sa pinakalolo ng mga Herodes, sa'yo yung Palestine na hawakan mo yan. Kaya minana ng mga Herodes yon hanggang sa time ni Jesus Christ. Yung hari, yung mga Herodes pa rin. Pinarte-parte nila yung Palestine. Kaya nilitis si Jesus Christ sa harap nino, ni Pilato, ni Cayapas, ni Herodes. So, yung Herodes, Pilato, Cayapas, no, yun yung liderato ng mga panahon na yon. So, merong alliance yung Israel sa pamamagitan ng mga Herodes tsaka ng liderato sa templo with the leaders of Rome hanggang kay Emperor Nero. Now, si Emperor Nero, sa panahon niya, doon nagkaroon ng rebellion. Nagrebelde yung mga Zealot movement o yung mga NPA nila noong unang panahon, no? Mga rebeldeng grupo. Sila yung nag-overtake ng Israel. Sila yung nagrebelde, nagpasimula ng rebelde sa Roma. Kaya eto si Nero, siya yung nag-utos kay Vespasian, yung sumunod na emperor, no? Ito si Vespasian, na gapiin, kumbaga supilin yung rebellion sa Israel. At yung pagsupil ni Vespasian sa Israel, dun sa rebellion na yon, dyan sila dumanas ng Great Tribulation. Dyan winasak yung templo according to the prophecy of Jesus Christ in Matthew 24. Background lang yon. Pero ito ang pinaka-point natin dito based on Revelations chapter 7, verse 9 and 10, na nasulat yung Revelation sa panahon ni Nero. Now, that's our point number 3. No? Nero was the current emperor when Revelation was written. Kaya natural lang, kung i-argue mo, no, na yung beast na tinutukoy sa Revelation ay si Nero. Number 4. Nero claimed to be the high priest with divine status. Now, sa panahon kasi nila, merong Roman imperial cult. Kumbaga, yan yung kulto ng mga Romano, ng imperyo ng Roma, ng mga emperors. Nagsimula yan kay Julius Caesar. Na-establish yan sa panahon ni Augustus, Caesar Augustus. Sunod-sunod na yan down the line. Ano yung Roman imperial cult? Ito yung mga emperor ng Roma, itataas talaga nila yung status nila to the point of being divine. To the point of someone worthy of worship. Sila yung sasambahin. Now, pwede kang sumamba sa ibang Diyos-Diyosan, of course. You worship any gods you want. Pero, sambahin mo rin yung Roman Emperor. So, yun po yung Roman imperial cult. Ito po ay propaganda para mas makontrol mo yung lawak ng imperyo. Kasi kung banggain mo yung Roman Emperor, para ang bumangga sa Diyos. That's the concept. Now, ito po, sabi po ni Cale Clark, ito yung siguro research niya to, no? Ito yung mga claim ni Nero. Nero Caesar, the Lord. That's basic naman yun, no? The Lord. Nero Claudius Caesar, the Savior and Benefactor of the inhabited world. The good God of the inhabited world. The beginning and existence of all good things. The Son of the greatest of the gods. And Nero,
the Lord of the whole world. Now, normal po yan sa Roman imperial cult na itataas mo talaga yung emperor to the point of being divine or God incarnate. Now, si Nero, nagtayo rin siya ng Colossus Nero. Wala na ngayon yan. Wasak na yan. Ewan ko, nasa na yan. Wala, as in, wala na. Ang natira na lang yan, pedestal. Nakakatuwa rin isipin, no? Ang daming lesson dyan, eh. Kahit anong pagtatanyag mo talaga sa sarili mo, pag binagsakan ng Diyos, halos parang alikabok ka na lang. Hindi ka pwedeng mag-angas sa Diyos at magsabi mong abutin mo yung pagka-Diyos, no? Natira na lang dyan, pedestal, yan, tungtungan na yan. At yung statue ni Nero, nasa mga coins na lang yan. Yung coins na yan, no? Nero Caesar, Augustus Germanicus. So, sa coins na lang makikita. Bakit ka magtatayo ng estatwa? Well, ang purpose lang naman yan, bukod sa propaganda, you want to present yourself as divine, worthy of worship, worthy of adoration. At parte yan ng Roman imperial cult. And possibly, dinidemand talaga nila na sambahin yan. Kagaya ni Caligula. Si Caligula, gusto pang dalin yung estatwa niya. Dalin dun mismo sa Jerusalem Temple para sambahin. Isipin nyo po yan, no? Buti hindi natuloy. Kung natuloy, napaaga yung rebellion. Si Antiochus Epiphanes, talagang diniman niya na sambahin siya doon mismo sa Jerusalem Temple. Kaya nagkaroon din ng rebellion ng panahon na yon. Nag-sacrifice pa siya ng baboy. Bawal na bawal sa mga Hudyo. Anong inutos ni Nero Caesar na sugpuin ang rebellion sa Israel? Ang inutusan niya si Vespasian. Ang tumapos noon yung anak ni Vespasian, si General Titus. Pagkawasak doon sa templo, nag-alay din ng baboy. Isipin niyo yun. Sobrang galit na galit yung mga Hudyo sa ganong klaseng Doon na nag-end yung nation of Israel. Now, itong bust na ito, ito yung bust ni Nero na dinidepict yung pagiging Pontifex Maximus. Ibig sabihin ng Pontifex Maximus, title po ng mga Roman emperors yan. Ibig sabihin, high priest. Sa religion ng Roma, ng imperial cult, ito yung pinakamataas na position, yung Pontifex Maximus. Ikaw yung high priest. Pag sinabing high priest, you're the mediator between God and man. Ikaw yung tagapamagitan ng Diyos at ng tao. So isipin niyo pong mabuti, sino sa ating mga Kristiyano yung mediator between God and man? Walang iba kundi si Jesus Christ. Sabi po sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, "For there is one God." Isa lang talaga yung Diyos. Lahat ng mga Diyos-Diyosa ng Roma, hindi totoo yan. Lahat ng mga Diyos-Diyosa ng Greek, hindi totoo yan. Isa lang yung Diyos. And there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus. So isipin nyo mabuti. Hindi ba ipapersecute yan? Kaya pinersecute, dumanas ng tribulation pati yung mga Kristiyano sa panahon ni Nero. Kasi nga yung mga Kristiyano loyal kay Jesus. There's only one mediator, there's only one Pontifex Maximus, and he is Jesus Christ. Hindi si Nero. Isipin nyo yung Romans 10:9-10. Sabi ni Apostle Paul dun sa mga taga-Roma, na ang panahon na sinulat yung Romans, si Emperor Nero na yung emperor. Sabi niya, "If you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved." Kasi pag sinabi nilang Jesus is Lord, totoong-totoo yun sa puso nila to the point of dying for that confession. Hindi pwede yun sa Rome. Kailangan Caesar is Lord. Para sa mga Christian, no. Jesus is Lord. Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit pinersecute sila, inusig at pinagpapatay. So, isa lang ang by the way, ang mga title ng mga emperors, magugulat ka eh. Makikita mo na lahat yun, claim ni Jesus eh. Son of God. Si Jesus Christ yun eh. God incarnate. Si Jesus Christ yun eh. Si Jesus yung totoong divine eh. Hindi yung mga emperors. Kaya yung mga loyal kay Jesus talaga, pinersecute, inusig. Pati sila John, kaya yung Revelation, sinulat yan sa mga Kristiyanong inuusig.
Kaya sabi ni John sa Revelation chapter 1 verse 9, I'm your fellow or I'm your companion in the tribulation. Lahat tayo dumaranas ng kapighatian dahil sa mga persecution na dinadanas nila under Israel and Roman Empire. Kaya yung Revelation, judgment ng Diyos yan against Israel and Roman Empire. So let's go to the... Kailangan matapos natin ito na mas maaga, no? Napapakwento ako. Sabay, kwentuhan naman talaga ito, no? Kwentuhan plus theology. So number 5, Nero was called the Beast. Kilala siya bilang Beast. Magbabanggit lang tayo ng ilang mga no? So according to Suetonius, isa siyang historian, no? Si Nero, murdered his parents. Ano na nga to? Kilala to si Nero bilang slayer of mother. Slayer of his mother. Pinatay niyo yung nanay niya, si Agrippina. Pinatay niyo yung asawa niya, kapatid niya, auntie niya, pati yung mga close na tao sa kanya, matataas na posisyon sa Rome. He was a torturer, a homosexual rapist, a sodomite. He even married 2 young boys and paraded them around as his wives. Pinakasalan niya 2 batang lalaki tapos ginawa niyang asawa. Yung isa doon, si Sporus, kinastrate niya. Tinanggalan niya ng genitals. He was truly bestial. Ibig sabihin, hayop na hayop talaga. Beastly. Animal sa animal, no? In his character, depravity, and actions. He devised a kind of game covered with the skin of some wild animal. Meron pa siyang game, siguro sa mga mini Colosseum at that time, no? Or kasi yung Colosseum panahon ni Vespasian Siguro meron silang mga ganong yung parang teatro. Siya yung actor. Nag-a-act siya bilang hayop. So, nagko-cover siya ng skin of wild animal. He was let loose from a cage and attack. Isipin niyo nasa cage si Nero. Papakawalan siya doon. Nakaano siya ng hayop, balat ng hayop. And he will attack what? The private parts of men and women who were bound at stakes. Mga Christian siguro, mga nakatali. Aatakihin niya yung mga private parts. Kakagatin. Ewan ko anong ginagawa ni Nero. Hayop nga sa hayop. Talagang kilala siya bilang beast. Halimaw or hayop. He also initiated the war against the Jews, which led to the destruction of Jerusalem in 70 AD. Now, sabi nung kasabayan ni Nero, si Apollonius of Tyana, philosopher, traveler, nung mga panahon na yan, 1st century. Sabi niya, in my travels, which have been wider than ever man yet accomplish, I have seen many, many wild beasts of Arabia and India. Ang dami ko na nilakbay, ang dami ko nang pinuntahan, ang dami ko nakitang mababangis na hayop. But this beast, ito si Nero, ito yung pinakahayop sa lahat ng hayop, animal sa lahat ng animal. That is commonly called a tyrant, diktador. I know not how many heads it has, nor if it be crooked of claw and armed with horrible fangs, and a wild beast you cannot say that they were ever known to eat their own mothers. Kahit sa mga hayop nga, walang makikitang hayop kumakain ng nanay niya But Nero has gorged himself on this diet. Pinatay niya sarili niyang nanay. So, beast talaga si Nero. So that's point number 5. Nero was called the beast, or known to be the beast. And number 6, Nero's name matched the code 666 and the 616. Meron po akong talakayan patungkol po rito, no? Sa 666 and 616. Now, panoorin muna natin to para makapagpahinga ako, no? Panoorin natin to si Morgan Freeman. I've come to the Biblioteca Castelnatense, near the Vatican, to meet an expert in early Christianity, Kim Haynes Eitzen. She tells me she has compelling evidence that reveals the identity of the beast. So dito inaalam nila sino ba yung beast, no? Based doon sa mga copies na meron sila. So sino ba yung 666? What exactly do we have here? Well, I've been looking at some. Now, etong document na to, tinatawag na P115 or Papyrus 115. Ito yung tinatawag tong textual variant, no, ng 666
Pakinggan po natin anong use niyan. Fragments of the book of Revelation. The book of Revelation. That's right. The book of the end of days. The end of days, the apocalypse. It's a prophetic book. It's got loads of symbolism, but it's also very much a political book and making a political claim about Tama yun, no? cause of evil. Yung Revelation, very Cause political. of evil. Kasi inaatake Who's yung mga leaders. responsible for evil? Kagaya ng mga emperors and leaders ng ano. So tell me about Ng this Israel. coding, because as I understand it, the Antichrist was given a code, so they would never call his name. They would just say it by. Yun lang ang ayaw ko dito kasi yung Antichrist, ini-equate nila sa beast. Magkaiba yun. Or in particular 666, who it refers to. There has also been a strong argument made for 666 referring to Nero. Nero was emperor of Rome from 54 to 68 AD, around the time when the first Christians began to arrive in Rome. So, how do you make 666 translate to Nero? When you apply numerical values to the name Caesar Neron and you add up those numbers, you come to 666. In ancient Greek and Hebrew, every letter had a corresponding. Ang tawag dito ay gematria. Wala naman silang number nung panahon na yon. So, meron silang mga letters, meron yung combination meron yung karampatang number. So, si Nero, 666. Yun yung computation nila. Pakinggan natin. It can add up to 666. Kim believes a later copy of the Book of Revelation, found in an archaeological dig in Egypt, confirms the beast is Nero. One of the interesting things about these fragments is that we've got two different numbers. What are those letters? A Chi is a 600, Xi 60, Sigma a 6, 666. This one over here we have a Chi Iota Sigma 616 with a line of. So, ito, 616 ang nakalagay. Yung kabila naman, 666. Bakit dalawang klase ng number? Nero. Yes. What's striking about this is that it may help to confirm the identity of Nero, because this would be the number that we would get if we spelled Nero according to the Latin spelling, Nero Caesar. Okay. Without the N, the letter N represented 50, the number 50. So 666 minus 50, 616. So we've So just we just gone. subtract, and we're going to come up with 616, and we have the same guy. That's right. Yeah, we have the same guy. So, ang pinakapuntos dito, no? Yung 666, nagkaroon siya ng variant na 616. Pero iisa lang yung tinutukoy, si Nero. So, sabi ng scholar na yon, it may help us determine na si Nero nga yung 666. Now, parang ganito po yan, no? Sa Greek version, 666. Sa Latin version, 616. Parang dalawang bato, 2 stones hitting 1 bird. Si Nero. So, yung pinakapuntos niyan. Meron po kayong talakayan, no? Tingnan nyo lang, Beast of Revelation 666. Yan, Russell Ocampo, makikita nyo po yung pagtalakay ko po rito. So, in conclusion, or summary, why do many Christians believe that Nero is the 666 Beast of Revelation? Number 1, Nero was the first emperor who persecuted the church. Number 2, Nero had a campaign which lasted for 42 months. Swak na swak sa 42 months sa Book of Revelation. Nero was the current emperor when Revelation was written. Revelation chapter 17, verse 9 and 10. And number 4, Nero claimed to be the high priest with divine status based on the imperial cult. Number 5, Nero was called the Beast. And number 6, Nero's name matched the 666 and the 616. Meron po akong isang video na yan lang talaga yung tinatalakay. Kaya hindi ko na masyadong tatalakayin dito sa video na to. Now, ito po yung conclusion natin. Nero is qualified to be the Beast of Revelation. Kahit siguro mga futurists magsasabi, qualified din naman, no? Now, kung qualified si Nero bilang Beast of Revelation, bakit pa natin ilalagay sa future?
Ba't may ilalagay sa future na meron pang Beast 666? At bakit yung 666 gagawin mo pang microchip? Or cashless society? Or tattoo na ilalagay sa noo or kamay or QR code or barcode or 'di ba? Hindi na nilalagay sa future 'yan. Ilalagay natin 'yan sa nakalipas. Ibig sabihin, walang future one world dictator na 666 Beast of Revelation kasi nakalipas na ito. Number 2, do not export 666 Beast in the past, from the past into the future. Hindi na natin i-export pa yung 666 para gawin natin QR code or cashless society or pati yung mga Tide Ultra pagbibintangan natin na 666 yan. No? Tide Ultra, Procter & Gamble at kung ano, di ba? Yung Monster Energy Drink, no? Mag-ingat daw tayo pagbili natin kasi 666 yan. Beast of Revelation, no? So do not export 666 Beast sa panahon nila, nung unang panahon, first century, dadalhin pa natin sa panahon natin ngayon para gawing katatakutan. And number 3, tandaan po natin to, the nations belong to the Lord. Ang nagmamayari sa mga bansa, ang Panginoon na, lahat ng mga bansa maglilingkod, susunod sa Panginoong Hesukristo sapagkat ang Ebanghelyo ay patuloy na aabante. Patuloy na hahakbang ang mga bansa palapit sa Panginoong Hesukristo. Alinsunod sa Great Commission ng Panginoong Hesukristo. Hindi totoo na merong one world dictator na maghahari sa mundo at yung mundo natin pasama ng pasama patungo sa one world dictator 666 man of lawlessness, Antichrist. So the nations belong to the Lord. So, siguro ready na tayo, no? Wasak na natin yung dalawang pillars. Are we ready to burn the third pillar? So I think legitimate naman, no? Na base sa konteksto ng unang panahon, sa konteksto ng Revelation, pag tinignan mo yung rebellion na nangyari na yon, persecution under the Roman Empire, under Israel, base doon sa siege of Jerusalem, sa pagwasak sa templo, lahat ng yon, yun ang konteksto ng Revelation eh. Prophecy ng ating Panginoong Hesukristo sa Matthew 24. Hindi na natin dadalhin pa yan sa future para magkaroon ng one world dictator na maghahari sa mundo. So, 3 pillars hindi natin pwedeng gamitin para bumuo tayo ng imbentong one world dictator in the future. Now, we have 2 more pillars. Talakayin po natin yan sa susunod nating post. Sa pang-apat nating post, yung Horsemen of the Apocalypse. Maraming salamat po sa inyo sa pagsubaybay dito sa Quen Theology natin of 5 Pillars of the Antichrist. I appreciate all of you. God bless you po. See you po in our next post.